Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Simula na natin to. Samantalang sila Danilo at Noli, bangog na bangog dahil sa labis na hilo. Matapos nun, agaran din namang nagkahiwalay ang kanilang grupo sa mga antingerong yon. Ang araw ng kanilang misyon ay ang unang Lunes ng buwan. Bali ilang araw na lang ang kanilang hihintayin upang simulan na nila ang kanilang paglalakbay. Nang makarating na sila sa baryo, agaran din namang humiga sila sa papag dahil sa sobrang pagkalasing. Sa pagsapit ng gabi, nang magising itong si Noli, ay naramdaman naman niyang hindi na gaanong malakas ang tama ng tuba sa kanyang ulo. Ang mga kasama naman niya, nakita niyang tulog na yon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo at lumapit sa ilalim ng puno ng langka, kung nasaan ang mga duyan doong pwedeng tambayan niya. Habang nakahiga siya sa duyan, panay naman ang pagsipat niya sa sikat ng buwan. Maya-maya pa, naisipan naman niyang bisitahin ang kubo ng mga tauhan niya kung kamusta na ba ang kalagayan nito. Paglapit niya sa kubong kinaroroonan ng mga ito, nasipat naman niyang walang katao-tao doon. Kaya't sa isip-isip niya, baka nag-iikot lang ang mga ito sa paligid ng kanyang farm. Pagbaling ng paningin niya sa kabilang banda, tama nga siya. Nag-iikot ang mga tauhan niya sa buong manukan niya. Nang mapansin siya ng mga tauhan niya, agara naman siyang binati ng magandang gabi at lumapit. Magandang gabi naman sa inyo, Doy. Kamusta naman kayo rito habang wala ako dito ng ilang oras? Sagot naman ni Noli. Okay lang naman kami, Kanoli. Wala namang kakaibang nangyari dito. Sagot naman ito. Sa patuloy nilang pag-uusap, napansin naman siya ng mga tauhan niyang may tama pa siya ng alak. Halata kasi yung pagsasalita niya. Kaya't dali-dali siyang kinuhaan ng mga tauhan niya ng mainit na sabaw na galing sa kinatay nilang manok. Bukod kasi sa mga panabong na manok nilang inalagaan, may mga alaga din silang pangkatay lang. Nang makita ni Noli ang tinulang manok na may papaya, natuwa naman siya dahil paborito niya ito. Habang nilantakan niya ang pagkain yon, may sinabi naman siya sa mga tauhan niya. Oo nga pala, sa susunod na mga araw, may lakad kaming lahat. Sinabihan ko na si Mang Maro na habang wala kami rito, tuwing gabi bibisita siya sa labas ng ating manukan. At saka Ambong, ihanda niyo ko ng 3 panabong dahil dadalhin ko ito sa aming paglalakbay. Wika ni Noli sa mga tauhan niya habang humihigop ng sabaw. Tumango lang naman ang mga tauhan niya na wala yung problema. Bago siya umalis sa kubo ng mga tauhan niya, marami pa silang tinalakay na mga usaping yon. May ilang umutang sa kanya ng salapi nang siyang kaagad niyang pinagbigyan. Gawa ng ang sinabi niya, ilang linggo din siyang mawawala. Ilang minuto pa ang makalipas, nakabalik na nga si Noli sa kanyang pinagpapahingahan. Pagsapit ng umaga, maaga pa siyang nagising upang libutin ang buong lugar
na pinaglalagyan niya ng mga panlaban niyang tandang. Tumulong na rin siya sa mga tauhan niya na gawin ang mga bagay kagaya ng pagbibigay ng mga patuka sa mga panapong. Kasama niya noon na si Danilong nag-iikot dahil bilang isang sabungero din, mas gumaganda ang pag-iisip nila tuwing umaga kung makikita nila ang titikas ng mga tandang na kanilang nakikita doon. Habang abala sila sa pag-ikot sa buong lugar, nasipat naman nila ang barkada niyang si Guyo na bumisita sa kanilang manukan. Bali na sa 5 yon katao at kasama na dito sila Leroy. At may dala-dala itong mga panabong nang siyang susubukan nilang ipanlaban sa mga alaga ni Luli. Makalipas ang mga minuto, nagpasya na rin silang lumapit sa mga kasama niya. Kasabay kasing nag-almusal sila Manong Duming sa ilalim ng mangga. Sakto ding dumating ang ibang barkada nila Guyo. Habang nagkakasiyahan sila sa tambayan ng mga oras na yon, aliw na aliw noon ang mga tauhan ni Noli nang makita nito kung paano lumaban ang mga tandang nilang inaalagaan. Lalong-lalo na yung galing na lahi sa kanila Umar na talagang pwede sa labanan ng derbe. Habang ginagawa nila ang mga bagay na yon, nagpakatay naman si Nuli ng mga alaga niyang pang-ulam na manok upang gagawin nilang pulutan mamaya sa inuman. Mati kasi kapag nagtipon-tipon sila ng mga barkada niya, malabong walang magaganap na laklakan. Paring Nuli, kailan ba tayo muling bababa sa lugar nila Omar? Mukhang nasasabik na naman akong magbitaw sa Roweda eh. Wika ni Guyo kay Nuli. Hindi ko alam par. Dahil sa may pupuntahan pa kaming misyon nila Manong Duming. Ikaw, pag gusto mong sumama sa amin. Sagot naman ni Nuli. Ngunit nang marinig ito ni Guyo, napatitig naman ito sa kanya habang bahagyang natigilan. Hindi na siguro par. Baka makakasagaba lang ako sa lakad niyong yan. Sagot naman ni Guyo. Nang marinig ito ni Nuli, ngumisi lang naman siya habang sumasagot ng Sige, hayaan mo na. Pagbalik namin dito, tutungo tayo sa lugar nila Omar. Sa ngayon, kayo na muna ni Leroy at ng mga kasama mo na lumaban sa ibang baryo ng Sabong. Pero bilin ko sa iyo, mag-ingat kayo at huwag kayong magpapaabot ng gabi sa daan. Nang sabihin yun ni Nuli, tumango lang naman si Guyo habang nagpapasalamat sa kanyang payo. Matapos ang araw na yon, grabing kasayahan ang naganap sa tambayan nila. Ngunit lumipas lamang ang isang araw bago sasapit ang kanilang lakad. May nangyayaring kakaiba sa tambayan nila Nuli. Dahil may isang panauhin ang bumisita sa kanilang manukan na hindi ordinaryong tao. Isang hapon, habang nasa labas sila Nuli ng kanyang manukan, may nakita siyang isang panauhing naglalakad papunta sa kanya. Habang bakas na bakas sa itsura nito ang labis na kalungkutan. Nang makita ito ni Nuli, agad naman niya itong tinanong ukol sa pakay nito sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya, panay naman ang pagmamakawa nito
na para bang may nais itong hingiing tulong sa kanya. Agad naman niyang namukhaan ang lalaking yon. Dahil sa tuwing bababa sila ng baryo, palagi niya itong nakikita na may pasan-pasang mga kahoy na ibibinta pa nito sa bayan. Halos lumuhod ito sa kanyang harapan nang siyang nasilayan naman ng iilan niyang mga tauhan. Ilang saglit pa, humahagulgol na ito sa kakaiyak nang siyang halos hindi niya maintindihan. Ayon sa lalaki, maaari ba daw niyang matulungan ang anak nito? Hindi na raw niya kayang labanan ang mga nilalang ang gumagambala sa nag-iisa niyang ampon na anak na may sakit. Upang malaman ang kinakatakutan nito, nagwika siya ng, "Bakit, Manong? Anong nangyari?" Nagtatakang wika ni Nuli. Habang nagsasalita siya ng mga oras na yon, pilit niyang tinatayo ang lalaki sa pagkakaluhod nito. Sumunod naman ang lalaking yon upang magawa na nilang mapag-usapan ang kinakaharap nitong problema. Sa pag-upo nila sa isang ugat ng puno, doon na nag-umpisang magkwento ang lalaking yon tungkol sa pangyayari sa kanilang bahay. Ayon sa matanda na ang tinuturi niyang anak ay palaging binibisita ng isang aswang na halos hindi niya alam na kung saang uri na pabilang ang ganong nilalang na yon. Sa ilang minuto nilang pag-usap, doon na kumpirma ni Nuli na isang mambabarang na puti pala ang lalaking lumapit sa kanya. Ang mambabarang na puti pala ay halos kagaya ito ng pag-uugali ni Mang Carpio. Di ba mambabarang din yon? Hindi ito nambabarang ng panig sa kanan. Bagkus ang binabarang nito ay ang mga nilalang sa kaliwa na may atraso sa kanila. Ayon sa mambabarang, na ang bumisita sa kanyang anak ay isang aswang na hindi niya mawari kung saang uri ito na pabilang. Paglalarawan ng lalaki sa nilalang, halos kasing taas ito ng isang puno na halos mapagkamalan mo ng isang mantiw dahil sa taas nito. Punong-puno ito ng tinik sa katawan nang siyang nagpapahirap na masugatan ito. At kulay lila din ang mga balat nito nang siyang ikakagulat mo dito. May mukha din ito sa kagaya ng isang lubo nang siyang nakakapanindig balahibo na katangian nito. Bukod pa dito, napakahaba din ng mga ngipin nito na kulay itim na dahil sa sobrang pula. Meron din itong matatalas na mga kuko na parang bakal sa tigas dahil minsan na niya itong nakita kung paano nito biniyak ang tuyong kahoy na tubog na malapit sa kanilang bahay. Dagdag pa ng mangkukulam na kahit anong ginawa niyang pangontra laban dito, hindi pa rin niya magawa itong maitaboy. Ayon sa mambabarang, nang tawasin niya ang kanyang anak gamit ang natutunan niya sa isang mananambal, doon niya napag-alaman na kalahati na pala ng buhay ng kanyang anak ang nakukuha ng nilalang na yon. Dahil sa gusto ng mambabarang na maligtas ang kanyang anak,
Napilitan itong lumapit sa pangkat ni Noli. Dahil sa pagmamakaawa nito sa kanya, nakuha rin ito ang loob niya. Dahil hindi rin niya mapagkailang, may kasama din siyang may katulad ng aral nito. Ngunit mas dihamak na mas malakas si Mang Carpio. Nang marinig lahat ni Noli ang kwento ng lalaking yon, hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ito. Dahil ang ermitanyo ang bihasa sa panggagamot sa ganong uring problema, ninais niyang isama ito sa kanyang lakad. Iniwan na muna niya saglit ang lalaki sa labas habang pinuntahan niya ang dalawang ermitanyo. Ngunit hindi pa man niya nasabi ang pakay niya dito, nakangisi na itong nagwika sa kanya ng, "Ano ba? Bababa na ba tayo? Narinig ko ang pinag-usapan nyo ng lalaking yon. Kaya nga nakahanda na tong dadalhin natin." Nang marinig ni Noli ang sinabi nito, agara naman niyang kinuha ang mga gamit din niya. Dahil sa silang apat talaga ang magkakasama kung may kaharapin silang ganong problema, kaya't kasama nila ang lalaking mambabarang papunta sa bahay nito habang nakasakay sa mga kabayo. Nasa 6:00 na yon ng hapon nang makarating sila sa pamamahay ng mambabarang. At agad din namang naramdaman nila ang kakaibang presensya na bumabalot sa buong paligid ng bahay ng mambabarang. Dahil sa may alam si Danilo sa kaliwa, ramdam din niya ang tinatangan ng mambabarang na yon. Pagbaba nila ng mga kabayo, naunang pumasok sa bahay nito ang mambabarang. Pagbalik nito, kinawaya naman sila nito na pumasok na sila sa pamamahay nito. Pagpasok nila, bumungad kaagad sa kanila ang mga pangontrang ginamit ng mambabarang na yon. Meron ding mga kandilang itim na nakatirik sa isang altar nang siyang ginawang ritual ng mambabarang laban sa gumagambalang aswang. Napakadilim din ang looban ng bahay nito na talagang masasabi mong tirahan talaga ng isang mambabarang. Gawa ng ang tanging gamit lang nitong nagbibigay liwanag sa loob ay ang mga kandila. Ilang minuto pa ang makalipas, nasipat na nga nila sa isang silid ang nakahigang bata sa isang tahiras na gawa sa kawayan. Halos butot balat na ito at halos nakadilat na lang ang mga mata dahil sa animoy wala na ito sa wisyo. Nakatitig lang ito sa itas ng bahagi ng bubong habang hindi umiimik. Nang makita nila ang kalagayan ng bata, halos hindi naman mapigilang maluha silang apat. Ilang saglit pa, bigla naman nilang nasipat ang asawa ng mambabarang na pumasok sa pinto bandang kusina. May mga dala-dala itong gulay at mga halamang gamot na kalagay sa isang abaniko. Puryagaba ermitanyo. Mukhang mangkukulam din ang asawa ng mambabarang. Nakataas kasi ang mga buhok nito. Matapos nilang masilayan ang kalagayan ng bata, nagwika si Manong Duming sa mambabarang ng, "Kailangan nating patayin." Nang marinig ng mababarang ang sinabi ng ermitanyo, napatitig lang naman ito sa kanila habang sumasagot ng, "Sino yung papatay niyo, Manong?" Wika ng lalaki. "Yung aswang na gumagambala sa anak mo. Alangan naman kung yung asawa mo." Nang marinig ito nila Danilo,
Halos naman ito nagpipigil sa kanilang mga tawa. Kailangan nating patayin itong gabi mismo ang aswang na umaligid sa bahay mo. Pasalamat ka dahil kahit papano nahihirapan ang aswang na pumasok ito sa bahay mo dahil sa mga panguntrang bigay ng albularyo. Hindi makatarungan na ang bata ang dadanas ng matinding hirap dahil sa alitan nyo ng aswang na yon. Wika pa ng ermitanyo. Ilang saglit pa, nagpapakawala na ng mga palipad na usal ang dalawang matanda. Proteksyon yun laban sa bata. Dahil alam nilang kakayanin nila ang laki ng nilalang na yon, hindi na nila tinatawag ang mga gabay nila. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, maigi na silang naghahanda sa loob ng bahay ng mambabarang. Nang maramdaman nila ang biglaang pagtahimik ng mga kulisap sa buong paligid, alam na nilang naroon na ang kinakatakutan ng mambabarang. Pagsilip noon ni Nuli sa pinto ng bahay, nakakita siya noon ng isang matandang kuba na naglalakad doon sa labas habang may kasakasamang 2 asong nakatuwad. Dahil dito, agad niyang sinisinyasan sila Manong Duming upang tingnan ang mga nakikita niya. Pagsipat ng mambabarang sa nakita ni Nuli, halos manginginig naman ito sa takot habang nagwika ng, Yan na ang palagi kong nararamdaman tuwing gabi. May kasama yang isang higanting aswang na tuwing 12:00 ng gabi lang nagpapakita. wika ng mambabarang habang dali-daling pinuntahan ang anak nito at walang pag-atubiling niyakap ito. Habang yung matandang kubang may kasamang sigbin, nagpatuloy lang yun sa paglalakad papalayo ng bakuran ng mambabarang. Upang makahanap ng saktong pagkakataon sila Nuli, minabuti nilang mag-aabang lamang sa loob ng bahay ng mambabarang. Wala sila noong nilatag na mga pangontra upang hindi sila magawang matunugan ng nilalang na yon. At baka ito pa ang maging daan upang iwasan sila sa kanilang inaantay. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, matyaga sila noong nag-aantay sa pagdating ng dambuhalang nilalang. Dahil ang nakita nila kanina, maaring yun ang tagapagmasid ng aswang na yon. Ang mambabarang naman, kahit takot na takot ito, pilit nitong hinarap ang ritual nitong ginagawa upang makahingi ng tulong sa mga malignong kaibigan nito. Habang nakatapa ang mambabarang sa sahig, napapalibutan naman ito ng kandilang itim at panay naman ang paggapang ng mga insekto nitong mga alaga sa kanyang katawan. Habang si Manong Duming mayat maya sa pagpunta sa kinaroroonan ng bata upang tingnan ang kalagayan nito. Ilang oras pa ang makalipas, unti-unti na silang nagsisihandaan nang makarinig na sila ng yapak sa paligid. Isa itong yapak ng isang taong nasa medyo kalayuang lugar na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa kabila ng mga narinig nila Nuli, ay nakapagtatakang hindi ito nagawang marinig ng mambabarang. Alam nilang 4 na malapit na silang magkakasalubong ng landas ng nilalang na yon dahil sa unti-unti na itong lumalapit. Sa paglipas ng minuto, naramdaman na nilang
Nasa labas na ng bakuran ang inaantay nilang bisita. Gumagapang yun sa lupa dahil rinig na rinig ni Noli ang malaahas nitong paggalaw sa lupa. Pero kahit alam nilang malapit na ito, hindi pa rin sila gumagawa ng hakbang. Ayon na rin sa utos ng ermitanyo. Gawa ng hahayaan na muna nila ito'y maunang gumawa ng hakbang kung ano ba talaga ang pakay nito sa bahay ng mambabarang. Ilang minuto pa ang makalipas. Agarang lumapit ang nilalang na yon sa dingding ng bahay kung saan ang anak ng mambabarang. Napakalaki ng hininga nito habang bagyang yumayanig ang lupa sa bawat hakbang nito. Alam nilang totoo ang sinasabi ng mambabarang dahil sa naramdaman nilang presensya. Nang maramdaman nilang gagawa na ito ng siwang sa dingding ng bahay, agad nagsinya sa kanila ang ermitanyo na ibagsak sa lupa ang mga pamakong usal na kanilang sinasanib puwersa upang palibutan ang nilalang na yon. Nang maramdaman nilang wala nang matatakasan ang nilalang, agad namang tumago si Noli sa dingding ng bahay na yon, habang sila Danilo lumabas sa pinto ng bahay. Ngunit sa isang iglap lang, mas nauna pa sa kanya ang ermitanyo. Pagtagos kasi ni Noli sa dingding, nakita na niyang hawak-hawak na ng ermitanyo ang liig ng nilalang habang nakadapa sa lupa. Gulat na gulat noon silang dalawa ni Danilo dahil papanong nakayanang mahawakan ng matanda ang ganong kalakas na nilalang. Doon nila napagtanto na marami pa silang hindi alam sa abilidad ng maestro nila. Kasabay ng paghawak ng ermitanyo sa nilalang ay ang dahan-dahang paglingon sa kanila ng aswang, habang yung mambabarang na tinutulungan nila sa pilitan nitong isinubsob sa lupa ang kanyang pagmumukha. Matakasan lamang ang mga presensya ng mga ermitanyo. Nang mapagtanto ni Manong Duming na naghihirap na ang mambabarang, nagpasya silang hatakin ang nilalang na yon malayo lamang sa bahay nito upang doon na ito kitila ng buhay. Kahit 2 bisis ang laki nito sa ermitanyo, nakaya itong hatakin ng matanda nang walang kahirap-hirap. Animoy ang lakas noon ng matanda ay hindi angkop sa pangangatawan nito. Mas lalo pang nabahala ang nilalang nang makita nito ang mga insektong tinawag pa ni Mang Carpio sa mundo ng mga tikbalang na kasing laki na ng kamay ng isang bata. Nang makarating na sila sa may kakahuyan, doon na ito binitawan ng ermitanyo. Mukhang wala ka naman yatang laban sa mga insektong hawak ko. Pumili ka na lang dito sa mga batang ito kung sino ang natitipuhan mong makaduelo. Wika ni Mang Carpio nang malapag na ang nilalang. Ngunit nang marinig ito ni Danilo, bahagya itong umatras dahil masyado na itong malaki kumpara sa kanya. Kaya't dito na hinamon ni Noli ng patayan ang aswang na yon. Ngunit nang pumorma na itong si Noli, biglang bumulukadkad ang nilalang na yon para sana tumakas. Ngunit nang makita nito ang ginawang harang ng 2 matanda sa paligid, napilitan itong humarap kay Noli upang lumaban
sa pagbabaka sakaling mabuhay pa siya. Sa pagsugod nito kay Noli, pinili nitong ibuhos ang kanyang lakas upang patayin ang kaharap niyang antingero. Wala man itong pag-asang manalo sa kanilang apat, ngunit sa nag-iisang sinuling lalabanan, naninigurado ang nilalang upang ipakita nito ang kanyang natatanging lakas at walang pagkatakot. Paghampas nito sa kanya, sa malaki nitong kamay na may matatalas na kuko, agad naman siyang nakailag dito, kaya't sa katawan ng puno ito tumama. Halos mabuwal noon ang punong yon dahil sa napakalakas na puwersa nito. Dahil dito, nagwika ang ermitanyo ng, Huwag mong basta-bastahin yan. Kapag natamaan ka niyan, mabibiyak yung katawan mo. nang marinig niya ang sinabi ng ermitanyo, kaagad naman siyang nag-ihip ng dasal sa kanyang kamao ng mga pakunat na natutunan niya sa libreta. Sa muling pagsapak ng nilalang sa kanya, buong lakas naman niyang hinawi ang kamay nito at kaagad binigyan ng napakalakas na suntok. Dahil sa malabakal na kamao ni Noli, napahiyaw na lang ang nilalang na yon dahil sa matinding sakit. Ngunit ang hindi alam ni Noli, nakalimutan niyang may isa pa pala itong kamay. Dali-daling sinakmal nito ang kanyang ulo at walang pagdadalawang isip nitong kinagat ang kanyang bungo. Biglang nabahala noon sila Mang Carpio dahil sa mga nakikita nila. Ngunit agad rin itong natigilan nang biglang napasigaw ang nilalang na yon dahil nagsilaglagan sa lupa ang mahaba nitong mga ngipin. Bigla ring nagsituluan ang maitim na dugo galing sa bunganga nito. Ano? Tapos ka na sa ginagawa mo? Ako naman. Wika niya sabay bunot sa simbolo ng kampilan at dali-daling isinaksak sa dibdib ng aswang. Dahil sa ginawa ni Noli, ang tanging nasagot lamang ng nilalang na yon ay ang mahihinang pag-ungol nito na parabang babawian na ito ng buhay. Habang nag-agaw buhay ang nilalang na yon, minabuti nilang hatakin ito papunta sa bahay ng mambabarang upang ito na ang magtutuloy dito. Habang hinila nila ang nilalang na yon, nakita naman nilang nakadungaw sa kanila ang mambabarang sa bintana ng bahay nito. Nang masilayan nitong nagawa na nilang mapatumba ang nilalang, dali-dali naman yung lumabas ng bahay habang may bitbit na isang pulo. Paglapit nito sa aswang na gumagambala sa kanyang anak, halos magsisigaw naman ito sa galit habang walang habas na inundaya ng taga ang aswang na kanilang nadakip. Dahil sa ginawa ng mambabarang na yon, bumulwak ang napakaitim na dugo galing sa ulo ng nilalang. Tapos na ang paghiganti mo, mambabarang. Ngunit pagatandaan mo ito. Kapag nahuli ka naming nambibiktima ka ng mga inosenteng tao rito, baka gagawin ko rin sa iyo ang ginawa ko sa iyong kalaban. Wika ni Noli sa mambabarang. Nang marinig ito ng mambabarang, lumuhod naman ito sa kanilang harapan na nagpapakitang seryoso ito sa mga sinabi niya. Nangako rin ito sa kanila na kontrolinan niya ang kanyang sarili upang hindi makatapat sa gaya sa mga nangyayari sa kanya ngayon.
Labis-labis din ang pasasalamat ng mambabarang sa kanilang apat dahil sa ginawa nilang pagligtas sa kanyang anak. Habang nag-usap sila, bigla din namang lumapag sa lupa ang dalupahaw ng ermitanyo. Siguraduhin mo, hindi ka magkakamali. Dahil itong alaga ko mismo ang dadagit sa iyo kapag nagkataong nagsisinungaling ka. Banta naman ng ermitanyo. Sa pag-alis nila Nuli sa bahay ng mambabarang, agad rin naman silang umalis patungo sa kanilang baryo. Nang makarating na sila sa kanilang tambayan, nadatna naman nila sila Landong nag-antay sa kanilang pagdating. At maya-maya pa, pinili naman ni Nuling maglibot-libot sa paligid, masisiguro lamang na ligtas ang mga tauhan niya, pati na ang mga alaga niya. Sa paglipas ng mga minutong paglilibot niya, nagtungo na siya sa kubo ng mga tauhan niya upang alamin ang kalagayan ng mga ito. Naging panatag naman ang kalooban ni Nuli nang makita niyang, "So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Ang ingay eh.